Muli po si Father Dave sa Di po ba, Father? Sabi, kayo mga Katoliko ha, sumasamba kayo sa mga rebulto. Oh? Di Ang tanong po ay, sinasamba ba natin ang mga rebulto? Ano po? Sinasamba ba natin ang mga rebulto? Na ayon sa nasusulat, na sabi ng Diyos, sa lumang tipan, wag na wag kayong gagawa ng mga bagay. Ano po? Lilikha. Graven images. Ano po? Wag na wag kayong gagawa. Unang-una. Pag pinag-aralan niyo po ang history, bakit ba merong paghahangad? Ano po? Why there is always an inclination, if not a desire, to create something. Not really to worship. Ano po? Not really to worship. Because psychologically, we as a people has a need for connectivity. Meron kang paghahangad na alam mong ako connected ako dyan. Ano po? Regardless. Meron kang gustong panghawakan because there's always a need for certainty. But we often forget this, that the only certain in this world is uncertainty. That's why to hold on something that is uncertain also is bad. When you talk about idolatry, it is not only about images. It is something about putting your trust on something or someone that is not really certain. Ano po? Yung ikaw ay ibinubuhos mo ang iyong pagtitiwala, pananalig, pananampalataya sa isang bagay na sa huli ay hindi naman pala talaga totoo. The only certain, the only absolute is God. So apart from God, everything is idolatry. Everything. Pinagbabawal ba talaga? Ano po? Ang pinagbabawal ay hindi yung paglikha ng rebulto. Ang pinagbabawal ay yung ikaw ay lumikha at sabihin mo, yan ay Diyos. Ano po? Anything that you consider God, where you put your trust and hope in that thing, then that is wrong. Ano po? Yan ay bawal. Kaya nga po, nung unang panahon, hindi mo naman nakita ang mukha ng Diyos. So, ano man ang gawin mong itsura, ganyan ang Diyos. Hindi Diyos yan kasi hindi mo pa nakikita ang mukha ng Diyos eh. But in the New Testament, you have seen the face of God. And those, siguro kung may camera nun, di po ba, no? Lahat kuha ng picture. Ay ang kaya lang naman ng unang panahon, umukit. So, they try as much as possible to copy it. Pero hindi naman talaga ganong kaganda pa nun. Ano po? Hindi naman ganong kaganda. Pero dahil nakita mo na ang mukha, di ba? Then, yung ginawa mo mukhang yan, ano po, even though not perfect, take note, even though not perfect, is a manifestation or a reminder of the face of God. Alam mo may mukha si Maria. Alam mo may mukha ang 12 apostoles. Hindi po ba? So, pag fast forward tayo, kung yan ang picture ng nanay mo,
Hindi yan katahang isip. Kasi picture talaga yan ng nanay mo. Hindi po ba? Ha? Yung mga nagpi-Facebook, pag kayo ay nag-profile at dinaya nyo yung picture ninyo, ang taba nyo, pinapayat nyo, hindi po ba? Ay pandaraya yon. That's a graven image of yourself. Hindi po ba? Hindi ikaw yan eh. Hindi ikaw yan. Magandang pagtuunan ng pansin yun eh. Ngayon, sinasamba ba natin yan? Sinasamba ba natin yan? Hindi. Pag ikaw, namimiss mo ang nanay mo, hinalikan mo yung picture ng nanay mo, ang hinahalikan mo ba yung picture? I mean, yung papel? Hindi. Yung relationship mo sa nanay mo. Hindi po ba? Ang hinahalikan mo, yung picture, yung nanay mo na nasa picture, hindi yung picture ang inaalala mo. Hindi po ba? Kaya nga, pag may nakakita ng picture na yon, ang tanong, sino yan? Hindi po ba? Kasi wala siyang relasyon doon sa picture eh. Pero ay, nanay ko yan. Oh, nanay mo pala yan. Ang ganda, no? Hindi ba? Ano man ang ginagawa natin? Ano po? Ngayon, hopefully naintindihan mo. Hindi po ba? Pag pumanaw ang sino mang mahal mo sa buhay, o kahit hindi pumanaw, binigyan ka ng isang bagay. Halimbawa, ballpen, wallet, ano pa, purse, magsabi kayo na pwedeng ibigay sa iyo, kayo'y magkakalayo. Sabihin mo, pag ako'y namimiss mo, hawakan mo lang yan. Hawakan mo lang yan. It is a sense of connectivity. Hindi talaga yung bagay na yan. The essence of being connected. Hindi ko sinasamba yung hawak ko, but the essence of being connected. Alam po ninyo, isa sa problema sa simbahan, yung mga punas ng punas, nabubura yung mukha ng mga santo, hindi po ba? Kasi punas ng punas. Doon sa isang parokya, na kapapagawa ko lang ng imahin, ng retablo ng Divine Mercy. Merong matanda na pinupunasan yung Divine Mercy. Eh sabi ko, nanay, nanay, baka mabura eh. Hindi ko pa napapalagyan ng glass. Sabi lang sa akin ng matanda, pasensya ka na, Father. Ito lang kasi ang bili ng anak kong may sakit na nasa bahay na hindi makatayo. Ipunas ko lang ito sa imahe ng Divine Mercy. Pagsamba ba yun? No. It is about connectivity. It is about connectivity. Inuulit ko, if you don't have a picture of God, before God came, what you do is a graven images of God. But since God came and has a face, the picture of Jesus, the picture of Mary, the picture of what is holy, is no longer a graven images. They are not only a symbolism, but a presence. Second, you touch it, you keep it, you hold it, because it speaks about connectivity. That's why we keep relics of saints. We keep relics of saints. Third, because we as Catholics, keep in mind, we as Catholics, what is holy, we revere. Anumang banal, binibigyan natin ng paggalang. Do not forget that. Anumang banal, binibigyan natin ng paggalang. Whether it is a first-class relic, second-class relics, third-class relics, diba? Because it is all about reverence, it is all about connectivity, and they are symbolisms or manifestation of God's presence. Diba? Pag ikaw ay nalulungkot, humahawak ka sa kamay ng nanay mo.
No words are necessary. The presence, the connectivity, di ba, makes a difference. Fourth, ay bakit kailangan punasan? Bakit kailangan punasan? Ano po? Ay kung maiuwi ko yan, hindi ko yan pupunasan. Di po ba, anak? Hindi ko maiuwi, di pupunasan ko na lang. Saan ba galing yan? Galing yan sa pananampalataya ng isang babaeng dinudugo na kung saan ano sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Hindi po ba? Ako'y gagaling. It is a matter of faith. Kaya, anything that is holy, anything that we revere, people try to touch it. People try to touch it. Because you believe in your simple faith, if I can only touch it, if I can only touch it. Ikaw, kung ayaw mong hawakan, di wag, wala naman kami pakialam sa iyo. Kung hindi mo igagalang, wala din kami pakialam sa iyo. Ano po? Kung wala kang pangingailangan sa connectivity, nakakaingkit ka, pero wala kami. Kung ayaw mo ng image ng Diyos na magpapaalala ng mukha niya sa bahay mo, wala rin kami pakialam sa iyo, di ba? Sa iyo yun. Kami, may pangangailangan kami. Tanggap namin ang aming pangangailangan bilang isang Katoliko na kailangan namin ng mga bagay na nagpapaalala ng mukha ng Diyos. Malaki ang pangangailangan namin for connectivity. At ginagalang namin anumang banal. Pang-apat, nagpapaalala ito sa amin ng kamusmusan ng aming pananampalataya. Tulad ng babaeng dinudugo, mahawakan ko lang yan, gagaling ako. Gagaling ako. Lulubusin ko na, lulubusin ko na. Sabado naman, di naman kayo nagmamadali. Yun po bang ang tanong? Ay bakit si Maria? Inaalayan nyo ng bulaklak. Sabi ko, ano man namang masama doon? Ano nang masama kung inaalayan mo ng bulaklak si Maria? Di po ba? Si Rizal nga, inaalayan mo ng bulaklak. Di po ba? Pag ikaw ay nanliligaw, nag-aalay ka ng bulaklak. Masama bang mag-alay ng bulaklak? Hindi naman. Di po ba? Hindi naman. Ay bakit nyo pinoprosesyon si Maria? Bakit nyo pinoprosesyon? Ang sagot ko dyan, kung makakapaglakad ba yun ng mag-isa, ipoprosesyon ko ba yan? Tumigil ka nga, di ba ba? Siyempre, yan nga ang pinag-aawayan palagi sa parokya. Idaan mo sa amin, di ba ba? Bakit? Bakit? Because we believe when we are being gazed by something that is holy, we are blessed. Pinoprosesyon mo yan upang sa pamamagitan yan, ay maalaala ng tao ang mukha ng Diyos. Their need for connectivity. My dear friends, my brothers and sisters, we revere what is holy. And you know, my brothers and sisters, this connectivity can bring us an answered prayers. Can bring us an answered prayers. My dear friends, my brothers and sisters, I hope I was able to answer some of your questions. But for those who do not believe, di ba? Alam niyo yun. For those who believe, no explanation needed. But for those who do not believe, no explanation is enough. Doon sa mga naniniwala, hindi mo kailangang paliwanagan. Doon sa mga hindi naniniwala, walang sapat na paliwanag. Naway pagpalain tayo ng Diyos.